Isa pong malaking pagkakamali ang nangyari kamakailan dito sa mundo ng crypto. Isa pong user ang hindi inaasahang nasunugan ng mahigit 10 million na pump tokens na katumbas po ng halos $75,000 o mahigit 4.3 million pesos po yan sa pera natin. Ito ay nangyari lang isang araw matapos po ang matinding initial coin offering or ICO ni Pump na halos pinagkaguluhan sa loob lamang ng 12 minuto. Ang tanong ngayon, paano po nangyari ang pagkasunog ng ganitong kalaking halaga ng tokens? Ano ba ang meron kay Pump token at bakit siya trending kahit may mga kontrobersiya na siyang kinakaharap? At ayan po ang ilang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang nangyari sa 10 million Pump tokens? Nito pong July 14, 2025, isa pong crypto user ang hindi inaasahang nakagawa ng napakalaking pagkakamali. Ayon po sa ulat mula sa Look On Chain, ang wallet address na nagsisimula po sa 4x43DM ay aksidenteng sinunog ang 10 million Pump tokens gamit ang isang software na panglinis ng tokens. Ang software na ito ay karaniwang ginagamit upang alisin ang mga airdrop or low value tokens na napupunta sa wallet. Ang problema, aksidente niyang naisama si Pump token sa mga dapat sanang burahin. At sa isang iglap lang, wala na. Sinunog niya ang $75,000 na halaga ng token. Gaano ba ka-demanding si Pump token sa ICO? Hindi po biro ang hype na nakuha ni Pump token sa kanyang public offering. Sa platform na Gate.io, sold out agad ang public sale ng Pump sa loob lamang ng 12 minutes. Umabot ito sa $500 million ang nakuha ng project mula po sa 125 billion tokens na inilabas. Katumbas po yan ng 12.5% ng total supply. Ayon po sa Dune Analytics, halos 24,000 wallets ang nagsubmit ng kanilang KYC or Know Your Customer forms. Pero sa dami ng nag-apply, tanging 10,147 wallets lang ang aktual na nakabili. Ibig sabihin, nasa 42.3% lamang ang nakakuha ng token. Ngayon ay sino-sino po ang nakabili at magkano ang pinasok nila. Dahil napakabilis ng bintahan, kanya-kanyang diskarte ang mga bumili. Kaya sa breakdown ng data ay may 5,758 wallets ang bumili ng Pump na wala pang $1,000. 1,737 wallets ang bumili ng higit $1,000. 1,030 wallets naman ang pumalo ng mahigit $10,000. At ang pinakamatindi, may 202 wallets na bumili ng mahigit $1 million bawat isa. Isipin mo na lang, habang ang isang user ay nawala ng $75,000 dahil po sa pagkakamali, may mga whales na walang kaba ang bumibili ng milyong-milyong dolyar ng tokens. Ngayon ay bakit patok pa rin itong si Pump.Fun kahit maraming reklamo? Si Pump token ay bahagi po kasi ng isang mas malaking platform na tinatawag na Pump.Fun. Isa itong Solana-based platform na nagbibigay daan para makagawa ng mga meme coins sa madaling paraan. Mula nang i-launch ito noong 2024, nakalikom na ito ng $700 million na revenue. Pero sa likod ng kita, marami pa rin ang pumupuna. May mga aligasyon na ginagamit ang platform para magpakalat ng offensive o malasawang content sa mga token listings para lamang makahatak ng pansin. Dahil dito, kinasuhan po si Pump.Fun ng Berwick Law at saka Wolf Popper LLP dahil umano sa pag-promote ng social vices at pagbebenta ng mga unregistered securities. Paano naman po nag-react ang Pump.Fun sa mga isyong ito? Para mapigilan ang mas malawak na kontrobersiya ay gumawa po ng action ang platform. Blinak po nila ang mga users mula sa United Kingdom at dini-activate nila ang live streaming features ng platform. Pero kahit ganito, hindi pa rin nawawala ang suporta sa kanila.
Sa kabila ng mga kaso, ang dami pa ring investors ang naniniwala sa potensyal ni Pump.Fun base sa dami ng sumali sa ICO. Bilang mga Pinoy na masigasig sa crypto, mahalagang matuto tayo sa ganitong mga balita. Una, ang pagkakamali ng pagsunog ng tokens ay paalala sa atin na hindi lang puro trading ang dapat nating alam, kundi pati na rin ang wallet hygiene at saka token management. Hindi lahat ng airdrop ay basura at hindi lahat ng tool ay ligtas kapag mali ang paggamit. Pangalawa, dapat tayong maging maingat sa mga bagong hype projects. Oo, mabilis po ang kita sa ICO, lalo na kung nauuna. Pero hindi lahat ng nauuna ay panalo. Dapat nating tingnan kung may tunay na value, transparency at regulation ang project. At pangatlo, kung ikaw po ay nag-i-invest ng mahigit 50,000 pesos sa isang token, dapat lang na doble ingat at research ang ginagawa. Hindi lang basta FOMO or padalos-dalos na galaw. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakalungkot at nakakaalarma ang pangyayaring ito. Ang aksidenteng pagkasunog ng $75,000 ay hindi po biro. Pero sa kabilang banda, ito ay malaking leksyon para sa ating lahat, lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa crypto. Para sa akin, si Pump.Fun ay isang double-edged sword. Oo, may innovation po siyang dala, pero may delikado rin siyang aspeto kung hindi siya mamomonitor ng maayos. Habang maganda ang kita, dapat mas priority natin ang security, ethics, at education sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.